Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang panukalang 100 pisong dagdag sa minimum wage ng mga pribadong trabahador ay posibleng mapalala ang inflation at madagdagan ang unemployment rate sa bansa. Inaprobahan ng Senado nitong nakaraang linggo sa ikatlo at huling pagbabasa ng panukala na magbibigay ng 100 pisong across-the-board minimum wage hike para sa mga private sector workers. Huling nagkaroon ng national wage hike ay noong 1989 at simula noon ang dagdag sa sahod ay pinapasya ng regional wage boards. Sinabi naman ng Kongreso na plano nilang talakayin ang mga panukala na gawing 150 piso ang karagdagan sa minimum wage para sa pribadong sektor. Ayon kay Balisacan, ang 100 pisong legislated wage hike ay may negatibong epekto sa pagbaba ng inflation. Sinabi ni Balisacan na posibleng tumaas ang inflation ng 0.2 hanggang 0.8 percentage point. Nananatili ang inflation sa tansya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 2 hanggang 4% sa dalawang magkasunod na buwan, kung saan bumaba sa 2.8% ito nitong Enero mula sa 3.7% noong Disyembre. Sinabi ng NEDA chief na posible ding tumaas ang unemployment ng 0.2 hanggang 0.7 percentage point na katumbas ay 100,000 hanggang 340,000 Pilipinong walang trabaho. Binigyan diin naman ni Balisacan na hindi nila sinasabi na hindi sila sang-ayon sa dagdag sahod, subalit mainam raw na sa regional level ito gawin. Dagdag ni Balisacan na kapag regional level ang gagawa ay pagbabasihan nito ang iba't ibang presyo sa merkado at economic conditions ng bawat lugar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Energy o DOE na sapat pa ang supply sa kuryente kahit mayroong El Nino na nagbabanta sa hydropower generation. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, sa ngayon ay sapat ang supply pero binabantayan din nila ang mga dam na sa ngayon sapat din ang supply ng tubig. Sinabi ni Lotilla na binabantayan din nila ang sektor ng agrikultura na nangangailangan ng irigasyon at ito ay isang sanhi sa pagbaba ng level ng tubig na nakakaapekto sa paggawa ng kuryente. Ang Pilipinas raw, ani Lotilla, ay nalalagay sa magandang pwesto para tugunan ang El Nino dahil mas umaasa ang bansa sa natural gas-fired power plants at hydropower kumpara sa diesel-fired at oil-based power plants na nagpapataas din ng presyo ng kuryente. Sinabi naman ni Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara na hindi inaasahan ng DOE na magkakaroon ng yellow o red alert sa ngayon. Ayon sa DOE, noong 2023 ay nagtaas ng 2 red alert at 8 yellow alert sa bansa na mas mababa sa inaasahan nilang 12 yellow alerts. Dinideklara ang yellow alert kapag ang supply ng kuryente ay mas mababa sa tinayang supply, habang ang red alert ay pinapairal kapag ang supply ay malaki ang ibinaba sa tinayang supply na magdudulot ng rotating brownout. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang farm gate price ng palay ay tumaas sa 41.4% o 25 piso at 8 sentimo kada kilo nitong Enero kumpara sa kaparehong buwan nitong nakalipas na taon.
Sa isang ulat, sinabi ng PSA na lahat ng rehiyon ay nakapagtala ng pagtaas ng farm gate price sa Enero. Ang pinakamataas na pagtaas ng presyo ay nasa Ilocos Region kung saan tumaas ang presyo ng palay ng 52.2%. Sinundan naman ito ng Central Luzon na tumaas ng 46.7%. Pinakamababang pagtaas naman ay naitala sa Eastern Visayas sa 3.3%. Kung pagbabasihan naman ang buwanang pagtaas, ang karaniwang farm gate price ay tumaas ng 9.6% kumpara sa Disyembre nitong nakaraang taon, kung saan ang presyo ng palay ay nasa 22 piso at 89 na sentimo kada kilo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.